Pero kapag lumabas yung heavy crossbow tapos di nila na-control, expect mo talaga unti-unting tutumba yung mga miyembro ng TNC. Oo, yun na yun eh. Kapag nag-late game na, tapos nakasprint pa, Welcome napakalirap to talaga ang huli ng Mobile NXL. Legends. Kaya naman papasok na tayo sa Land of Dawn para sa game number 2 of TNC Pro Team kontra Aurora Gaming. Lamang na nga ng isa ang Aurora. Isa na lang ang kailangan para isara to. At this time around, assassin matchup po tayo. Coil will be playing this Hayabusa. Tingnan natin kung paano rin magiging adjustment. Especially no kahapon, no, sobrang overpowering no nakita natin na Valier picking up for Onyx Philippines. And now onto the hands of Lancy. Let's see kung mama-maximize na ba. Especially with those spammable skills. Pero dito may bandang mid lane, maaga agad na suntok, sarado. Pero wala pa rin naman mamamatay. Grabe yung sound effects ng apoy ni Valer. Nakakayanig. Kaya nga eh. Akala ko apoy lang yun, ba't nayayanig yung mundo ko? Iba talaga kapag KOF skin may dating. Oo. Isa sa mga paboritong skin line ng ating mga manlalaro pero madadagdagan pa mga paborito na yan dahil marapit na rin dumating. Naruto skin collaboration. Pero may natutunan ako kay Yawi ngayon Second skill yung inuna niya, yung pader ang inuna niya ng level 1 para may agarang pressure! At andito na nga lang din na pressure. At doon pa rin naman si Demon kahit sumalubo. Makakaligtas doon si Rene J. But at least napigilan nila yung balak ng TNC going for the first blood dapat. Yeah. Usually yung mga badang, kinukuha nila dito yung first kill para yun sa poke and middle lane and pang-check din ng vision on the river. Pero ang ganda ng concept nung ginawa ni Yawi dito, no, na inuna niya yung pader. Kasi kapag tinignan mo yung heroes ng Aurora, level 1, wala silang dash. Oo. Parang pwede nga makapagpuwersa ng flicker kung sakali, no? Yep, and yan, nangyari. Napwersa niya yung flicker ni Energy. And with those small decisions, sakto for the first turtle of the game, ay walang flicker si Rene J. And this might just be bad para sa Aurora Gaming. Pero maganda na rin ang kanilang pwesto around this turtle. Tatama ang Evil Queller dito kay Yawi. Agara makakapag-regen at maglalabanan lamang sa pwesto around that river area. Ang parehas na kupunan para dito sa ating pinakaunang pagong. Tsaka ito maganda sa ginagawa din ni Yawi na na-check niya each and every bush na pwede ng panggalingan dito ni Edward or even Yue. Pero ngayon, makikita natin on the bottom side naman ang tagisan ni Domeng and Benny Cutie. Pero mamaya pa talaga natin sila makikita na sumama. Pero ngayon, sama-sama, apat na miyembro ng Aurora. Dito sa may bandang taas, naglatag agad sa Edward ng kanyang Lord's Pathway. Coil on the other hand, with a shadow kill, pinagati-hatian lang dito ng mga miyembro ng Aurora. Damage! Pero kasabay niya na pagkuha ng pagong, pati na rin ang first blood here for Coil. At sa may pinakagila na nga lang din, ay medyo mapapatagal ang pagbabad. Rene J still chasing down Yawi, makakapag-dash out. At si Coil sa pinaka, mababawi nga ba dito kay Demon Cat? At sila mapapangiti doon. Napasama pa ata yung pagpasok ng Aurora doon. At bukod pa dyan, nakuha ng TNC yung turtle. Grabe ka na, Demon Coil. Iba talaga yung aggressive version. Ganun pala yun. Oo, the Demon Coil. Kanina kasi tinawag ni Demon kahit si Coil na Coil TZ. Hindi niya alam Demon Coil pala. Ibang klase. And for TNC Pro Team, ito yung first retry na napanalo ni Coil na nag-invade si Demon kahit sa series ito. Talagang comfort is king talaga kapag isa kang rookie sa MPL. Kaya nga kumbaga parang kanina, ina-expect naman natin, sige magpa-perform si Coil, pero baka nagkaroon ng jitters dahil ibang jungler din yung gamit niya. Pero when you put him on heroes like this, yung Hayabusa na may early aggression, nakikita mo na na nandun yung init ng dugo. Kumbaga sumasabay siya rito sa express gameplay ng TNC. Even sa first attempt ni Yawi kanina, kasama dun yung Hayabusa. Malaking bagay yun kasi para bang nakikita rin natin kung ano yung nakita sa kanya ng mga teammates niya. Yep. The moment na nag-join niya siya for TNC. And with that, ito nga yung inaasahan ko na mag-adjust sila. At yung adjust ay ang daming nagawa na mabuti dito ng TNC. Pero tila ba'y bumabagal yung laro na to, no? Hindi talaga nagkakaroon ng malaking rotation o mga labanan kung walang objective. Sino nga ba yung nakakalamang sa ganong klaseng pabugso-bugsong laban, Midnight? I would say lamang dito yung TNC kasi meron silang hawak na Valier. And then, hindi naman super prolonged team fight. Pero doon sa isang constrained na team fight na kapag tumatagal, lamang dyan yung TNC. Kasi kapag sobrang humaba na, doon mo na mararamdaman yung effect ng Hylos Oo, Tsaka that's true. mararamdaman mo na rin yung DPS na nanggagaling mula sa Iritel. Especially if i-consider mo rito yung late game aspect ng laro. But for TNC, any constricted team fight na medyo tumatagal yung laban, pabor yan kila Lancy, pati din kay Benny QT. Kasi kapag inisip mo, yung Zaman Force, yung duration ng Zaman Force, very important para sa kanila. And yung mga pokes na manggagaling mula kay Lancy. At malaking bagay yung mga bursting fireball na to. And even with the searing turret theater ang nakaating aabangan na nga lang din. At doon sa pinakagilid, nakaraw lang ka na yun sa asahan natin. At dyan naman si Coil. Benecuto will get a kill. Rene J is down. Edward is next casualty here. Si Demon Kai mapapadash out na nga lang din. And TNC in an instant,
multiple kills na naman. Wow, isa na namang turtle at multiple kills as you said, Athena. Ibang klase yung ginagawang layering ng crowd control. Oh. Pero Rene J, papasok dun sa likod. Okay, Hindi nagkaktaan. available ang shortcut. Ang dati magka-tropa pero ngayon, still for TNC, minamaximize na yung kalamangan talaga nila. Oo. May may threshold dito yung team fight ng Aurora. Unfortunately for their lineup, they don't have enough burst para mapatay din na dito yung members ng TNC. Hindi rin ganun ka-reliable yung kanilang lockdown against their damage dealers. Considering yung naka-purify dito sa Benny QT, yung shadows ni Coil ay talaga namang maximize niya yung kanyang efficiency. So, in terms of team fight conditions, may certain threshold na kailangan tiisin ng Aurora na kung saan malakas yung TNC. That's the duration of the ultimate ng Valir, pati na rin yung ultimate nung Haret at yung Hayabusa. Okay, at dito sa may bandang baba ng alam din, nagtawad na si Rene J ng kanyang mga tropa. Edward nila, tagagagawin pa may kaso. Nasa natin sila doon ang face break with the face crack. Lahat sabay-sabay, pinagsusundok, pinagsasasapak. At nandiyan ang pagpasok ng alang din ni Coil. 2 men down to the side of Aurora. At dito mo mararamdaman yung stat line kung Grabe! saan kapag lamang ang TNC Pro Team ng maaga ay tila ba'y alam nila kung paano ito pabilisin pa mas lalo. Yung mga ganung play mula kay Yawi, pang lights out gameplay eh. Nawala yung ilaw ng Aurora, 3 yung tinamaan, 3 yung naging punching bag ni Yawi with that flicker set. Buti nilang hindi ganun karami nawala sa kanila. Pero kita mo yung naging effect after nun. Yeah. Nawala yung control nila sa gold lane. Tapos ang bilis pa ng transition ng TNC papunta sa mid. Oo, ito medyo kulang pa talaga yung damage nila. Hinihintay pa nila yung damage mula dito sa Iritel. Meanwhile, for the side of TNC Pro Team, may medyo online na ang kanilang damage. And as you said, Midnight, no, yung sobrang sakto na pagpasok ng Badang sa laban na yun. Mukhang libre na nga ang makukuha ng TNC Pro Team ang pagong. Maliban na lang kung magkakaroon ng trade doon sa taas. Saka maganda yung ginagawa dito ni Coil. Kung ano yung hindi na nagawa ng Game 1 ngayon, dinodoble niya yung effort. At ngayon, si Rene J medyo mag-effort. Kaso nakulong na naman! Hindi na nga makakaligtas pa, masusunog at nandiyan na nga natin huring shuriken na magagaling kay Coil. Another man down for the side of Aurora. Nag-flicker na siya eh. Akala niya makakawala na siya sa shadow kill. Kaso ang dami niya kasing katabi. Naabot pa siya ng huling proc ng shadow kill ni Coil. And ngayon, mid lane control ay mawawala na sa kamay ng Aurora. Look at Yawi. The distance between Aurora and Yawi lumiliit na. Kasi gusto na ni Yawi dito, huntingin na yung heroes dito ng Aurora. Nang babox out na nga, hindi lang si Yawi, pati na rin dito si Trey Martizzi na tuwing nagpupush sila ay umaangat talaga para hindi makapagdepensa ang Aurora. Mukhang matagal-tagal ang kakayuri ng Aurora Gaming dito. 5,000 na lang lamang ng TNC Pro Team. At nararamdaman mo na yung power spike ni Coil. 5-0-4 on this Hayabusa. 100% kill participation. Bottom lane yung next na gustong tignan dito ng TNC. Sinimulan na nilang ubusin yung wave sa may middle lane. Ang ganda nung hawak ni Yawi sa river. Hindi basta-basta makakatawid yung Aurora papunta sa may bottom lane. Kailangan nila mag-long walk. Pero si Rene J, may bypass siya dyan. Meron siyang, yung Y-walk. Kaso tititigan, aapakan niya ng TNC. Uy, ayan, balikan nyo. Let's see. Naisip na nila, okay Kaya na. naman. Binabatayan. Kinabahan ako eh. Sabi ko, baka nakalimutan nata eh. Oo. Binalikan naman, ang importante lumingon sa pinanggalingan do si Lancy. Pero ngayon, lingon tayo sa may bandang baba, makakabasag na naman to ng TNC. Mas maganda yung naging transition nila ngayon onto getting objective plus a kill. Oo, in terms of items, medyo kailangan pa talaga maghabol. I think nasa second item pa lang ang side ng Iritel na to. Sakto-sakto, no? Disasclos and the Windtalker mula sa Infinix in-game equipment natin. Kailangan pa ng isa. I think Berserker's Fury ata ang inihintay ng Iritel na to. Oo. Tiis pogi talaga dito ang Aurora. Kailangan nilang kumuha ng vision para kay Demon Kite, para makakuha ng space dito si Doming Kite. But for TNC, crucial to magiging first Lord objective nila kasi this might just mean na kapag nakuha nila yung Lord, pwede nilang ubusin yung towers ng Aurora. Maybe even proc some holy defenses. Yeah. At ngayon, sinisimulan ng TNC Pro Team ang paunang Lord sa laban na to. Which means it's going to be a free and uncontested Lord at malinis. Sigurado makuha to ng TNC. At dito na nga nagsisimula ang totoong kalbaryo para sa Aurora Gaming. Unang depensa against the first Lord of the game. Rene J magbibigay lamang ng vision pero Rene hindi J! lamang pala vision. Nandun na flicker, kaso nga lang, grabe naman yung paglusot-lusot ni Coil at mga palamang pangaran dito ang TNC Pro Team. Nilatag ng lahat. Ito lang kalbaryo. At dito ang bagyo. At nakakapatay pa nga sila dito. It's going to be a wipeout. TNC Pro Team eliminating 5 members in a row. Biglang naubos in less than 10 seconds.
Grabing laruan naman mula sa TNC. Nakapag-shadow si Coil na knock-up ni Trey Martizzi, sinapak ni Yawi. Everything that you wanted for TNC, binigay ng Aurora. Umayon ng lahat sa kanila. Although may blessing pa naman here on the turret, pero tuloy-tuloy ang pag-abante dito ng Phoenix Army. Makakadepensa, abot ang death timers for Shadow Aurora. kill, shadow Kaso kill! napasok na naman sa pinakalikod. Matatama si Edward! Mapapatay pa yung Lord Boy pa! Mamarcha sa may bandang baba. Liliko yung ibang mga miyembro para makapag-put ng pressure dito sa may bandang mid lane, pero nape-pressure na rin ngayon ang Aurora. One shadow na gamit na rin. That's the blessing in the mid lane na mawawala na. Si Edward mukhang mabubuhay na ng 10 segundo. Kaya naman kakalma na muna ang pag-push ng TNC Pro Team. Infinix in-game equipment muna tayo dito. Mukhang kitang-kita naman na ang laki na ng lamang ng side ng TNC Pro Team. Yeah, yun yung sinasabi natin kanina eh. Yung kinagandahan ng Hayabusa presence dito for TNC. Wala kasing reliable lockdown yung Aurora. They have that portal mula dito kay Rene J. May replay na mangyayari pero ito si Yawi mahuhuli niya ata si Rene J. Rene J, nangangalan Mahuhuli din niya sa ata si sapak. Rene J. Dalawang malupit ang ating papanoorin. Okay, doon sa may bandang taas, makikita na magtatagumpay na naman sila Coil. Habang balik tayo sa instant replay midnight. Ang ganda nung kasi ang ganda nung pwesto ng TNC. Hindi nila iniwan basta-basta si Coil, and ang bilis din ng response again. Yeah. Yung sumunod na sequence mula kay Trimar at pati na rin kay Yawi Conceal. allowed for the counter punish. Ito na naman, may isa pa. Pwede mag-dive in na naman dito si Yawi. Umaabata ng konti, makikita at makukutuban siya dito nila Doming kahit together with Demon. Kahit na ngayon nandyan ng mga sapak, pinagagaya nga ni Yue. Pero for TNC at least muna, hindi pa rin nila ipipilit na tumapos ng laban. Ang ganda ng pagdepensa ng Aurora Gaming doon. But that is only the first defense na gagawin nila dahil matagal-tagal pa bago nila ma-equalize ang larong ito. 116 ang ating kill score. Lamang na lamang ang TNC Pro Team. At kita din doon sa damage taken kung gaano ka nga ba nabubugbog dito si Edward pati na rin si Rene J. Punta tayo muli sa in-game equipment hatid ng Infinix. Kulang-kulang pa rin yung mga item na inaabangan natin mula sa Aurora. Alam mo, walang kayang sumalo sa Hayabusa as of this moment. Even yung Hylos, kahit pa sabihin natin meron siyang steel leg plates dito, hindi sapat yung kanyang sustain. Kanina kinailangan niya i-commit yung kanyang revitalize and the glorious pathway, pero napatumba pa rin siya ni Coil. And even si Rene J, honestly, kahit pa may dreadnought armor, kayang-kaya sila patumbay pero si Rene J, Okay, nandun sa Oy, pinakalikod, makikita na naman siya ni Coil. Medyo matatroma ng konti, pero okay lang. Na-sidestep. At least, medyo nakakapag-sidestep dito mga members ng TNC together with Aurora na ngayon magpupush through ng plano. Doming Kite. Oh, So no may way. LBM po pwesto, pero mayroon din Demon Kite. Ito ba target sa may bandang taas? Mapipilitan, umuwi doon si Benicute habang nagkakagulo-gulo sila dyan. Yung lure makukuha pa rin naman dito ni Coil. At doon Doming! sa pinakagilid pa rin naman, buhay pa rin naman. Sila Doming Kite, Lansing is down. Habang sa may pinakagilid, mapapatay din ni Demon Kite si Benicute. Ngayon, may labanan pa rin na magaganap. Extended dito ang mga pagtalo ng The Inferno Pursuit. Dark Wave! And Dreamer dito with a double kill. But Demon Kite with a killing spree. Shutdown kill. Coil and Yawi ngayon matitira. Pwede pa rin namang umabante. Pwede mag-dive deeper dito ang TNC. Pero at the least, Aurora atras dahil may Lord silang kailangan depensahan. Nakuha man ng TNC yung Lord Midnight. Tama ata yung nakikita nating numero, parang nalugi pa yung TNC doon. Yup, 3,000 gold yung nawala sa kanila. Ang ganda ng plano ng Aurora. Pinadala nila yung Suyu dun sa top lane. Nagpakita si Rene J sa harap ni Hayabusa. And hinawakan nila yung Lord. Tinakot nila yung TNC na pumili kayo. Dedepensa o mag-all-in doon sa Lord take. Even though, again, no, nakuha ni Coil yung retribution onto the Lord kasi medyo late yung pagpasok yung entry ni Demon Kite kasi nagkita pa sila ni Benicute sa taas. Pero si Benicute, pagpasok niya ng portal, sinalubong din siya ng Aurora. So nawala din kagad yung haret dito ng TNC. Grabe, dinadaan na sa macro ng Aurora Gaming ang larong ito. From an 8K gold lead, bigla tayong napunta sa 4.5 at partida nakuha pa ng TNC Pro Team ng Lord. Mukhang iikli na ang kalbaryo para sa Aurora Gaming. Pero makakapag-push pa rin naman ang TNC Pro Team. Item power spike na para dito kay Doming Kite considering na nakuha na kanya ang Berserker's Fury. Ito na yung inaabangan, hindi pa pala. Papunta pa lang doon. Oo, Malefic Gun pa lang yung reason na natapos yung item. Pero saan ka nakakita ng Hayabusa na top ang total heal? Edward, naglatag-agala na Ay, pathway no ka way! sa Coil! Hindi mo pwedeng gawin yan agad! At doon sa Rene J sa pinakalikod, magtatawag ng ngalan na portal at doon sasalubong yung ibang mga member dito ng Aurora. Nandyan ang ilaw, kaso nga lang yung ilaw ni Edward ngayon ay mapupunte. Dahil susunugin siya doon ni Lancy. Dalawa para sa isa magiging palitan doon. 2 for 1 trade midnight. Sinong nakalamang doon? Lamang, I would say, ang Aurora kasi
Again, madedelay nila dito yung push ng TNC. Buhay pa naman si Dominkite at pa si Demonkite para dumapensa sila laban sa kay Benecutie. Pero at least tutumba yung Torre sa middle lane. Next objective is gonna be the Lord. So crucial to for TNC. Kailangan na nilang makuha itong objective na to para ma-secure nila na at least malinis nila yung base ng Aurora kasi kapag hindi, baka umabot pa tayo sa destructive phase ng Iritel. Tsaka sa bawat clash, parang napapansin mo, nakakalahati ulit ng Aurora yung lamang kanina ng TNC in terms That's of true. gold. Oo. So nakakahabol talaga sila, paunti-unti nga lang. And suddenly, no, this is anybody's ball game once again. 2.4k gold lead ay hindi na masyadong nagmamatter Ang ganda. sa puntong ito. Ang ganda ng pwesto. Ito yung classic na ano eh. Nagsuslow push, yung TNC, matetempt sila na puntahan yung Suyu, pero nakaabang yung chip. Pwede magpakita rito yung buong lineup ng Aurora. Oo. Samantalang si Dominkite, ini-slow push naman yung top. Diba, doon pa lang masasabi mo talaga na nahahati tuloy ngayon. Yung sabihin natin attention for TNC Pro Team Ang kasi ganda. nga, ang ganda ng vision Ang ganda ng nito. gaming. Demon kay taga-abang, pero si Coil medyo ganda nakaramdam. Rene J. Flickera, kaso nakapag-quad shadow out, may sasalubong na Oh, Demon no! Kite. Naku po ni Retriatas, ang tawag na ng mga tropa, hindi pa makakolekta si Coil. Ito yung original ako, si Demon Kite. TNC Pro Team, kontra Chase, si Edward nga na medyo naiipit. Masasakripisyo na nga lang din yata siya dito. Pero at what Rene J? cost? At what cost? Si Rene Pero J. Rene J doon sa may bandang top lane na nag-slow pusher, nagpa-push din ng kanilang minion wave. At pinarecall ni Rene J yung tatlong miyembro doon sa taas habang minamakro na ng Aurora na natapyasan na naman ng 1,000 yung lamang ng TNC Pro Grabe. Team. Tapos sisimulan nila yung Lord, nasa baba yung Iritel, di sila pwede lumaban kasi may portal pa at makukuha pa nila yung Iritel. Ay, grabe na yung mga nangyayari dito. The moves, the macro moves. The mind games as well here for our players. At sa isang iglap kung kanina, 1-12 yung kill score natin ngayon. 6-22 na nakakahabol unti-unti nga, Aurora. 8 Naka-slow minutes push ago ay lamang na lamang talaga ang TNC Pro Team at naka-slow push na naman Midnight Yeah. yung doon sa baba. Kaya naman for TNC Pro Team, hati na talaga yung mga gusto nilang gawin. Yeah, kailangan constantly may nakatingin dito kasi kapag hindi, baka basagin lang ni Dominkite yung Torres sa baba. Pero kailangan din mag-ingat ang TNC kasi kapag naubusan sila ng numero, pwede rin naman mag-Y-walk yung chip papunta dun sa taas. Kaya for Exactly. TNC, hindi ganun kadali simulan tong Lord na to. Grabe no, at ngayon mata natin sa pangatlong Lord ng laban na ito. Kailangan Sinisimulan na nilapakan. ni Rarosh. Inapaka, tinitignan lahat ng pwede maging entry point. Kaso sa pinakalikod, may Rene J na naman na manguuntog si Gold. Makakakuha man ng Lord. Kaso magiging kapalitan tayo. Demon Kite, Ano Demon Kite! kabuhay at doon si Demon Kite. Sumasayaw-sayaw, umikot na nga lang Demon ni Kite! Rene J. Matatagalan ng immortality. Pero buhay pa rin dito si Domen Kite. Patay si Tremor TZ at may Demon Kite pa nga na nakakapag-push doon sa may bandang baba. Yung Lord, sasalubungin nila. Meron mang isang mamamatay pero sa side ito ng TNC. One for Lord, itutuloy pa rin ang TNC Pro Team ang pag-push dito sa may bandang gitna. Pero mukhang naging maganda ang pwesto dito ng Aurora. Kung may play man na gagawin si Yawi, ito na ata yung oras para gawin yon. Pero agarang mawawala yung Lord doon sa mid lane. And ladies and gentlemen, we have a ball game. Nauubos na yung gold lead ng TNC kanina, 7K, naging 5K, naging 2.5, naging 1-2, naging 800, ngayon 200 na lang. And Aurora, dinadaan nila talaga sa macro. Wala man silang stun, pero meron sila cross-map play. Oh my gosh. And definitely, yun, yung talaga namang masasabi natin na namamaniobra nila yung laban na ito. Kanina, luging-lugi. Pero ngayon, sa tulad ng sinabi natin, nagiging tie na naman sa mapa natin. Equalized na nga talaga ang larong ito. Pero in terms of kalamangan sa mapa ay lamang pa rin naman ang TNC Yeah. Pro Team dahil sa inhibitor turret na na-secure nila dito sa may bandang mid lane. So pwede pang laruin dito ng TNC. Pwede. Hanap lang ng isang magandang pick-off at pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan at plinano ng Aurora sa larong ito. Yeah, maganda yung decision ng TNC kanina na i-burst yung Lord. Hindi lang nila in-expect na hindi papasok yung Suyo doon sa portal. Kaya nahiwala yung teamfight ng TNC, napilitan si Cord na umuwi and nahati yung teamfight for Aurora dahil si Dominkite nag-e-enjoy siya na tigala lang yung targets na iniintindi niya, hindi niya masyadong iniintindi kung nasa yung Hayabusa. And na Aurora, sila naman ngayon yung may lead. Oh. Protocol na to para sa Aurora Gaming na kapag ganito, actually for both teams na hindi na nagpapakita masyado sa mapa. Oo. Isang maling tapak, isang maling pagpunta. This might just be the game already. Rene J hindi pwedeng biglang lumabas. May mga nag-aantay. Ayun, o nga inihintay nila na magpunta doon sa top yung chip.
Makikita kasi nila kapag nagbubukas yung yung pinto na yan, pero hindi niya tinatry, hindi niya ina-attempt. Sabi niya, chill lang, late game, wala tayong makita. Pinapti nila yung sentry doon sa may baba para makita nila if may tao doon sa may river, doon sa may bush. Yeah, for sa Aurora. tapat ng Lito Wanderer. Parehong sentry na gamit na just so ma-ensure nga nila na walang mga nakatambay doon na TNC Pro Team. Meanwhile, in less than half a minute, magre-respond na ang pang-apat na Lord ng laban na to. And this is an Evolved Lord. Statistically speaking, kung sino man ang nakakakuha ng Evolved Lord ang siyang nananalo sa ating laro. At kahit siguro bagong patch na o may mga bagong lumalabas, ayun pa rin naman ang kwento. The Evolved Lord wins games. At para sa TNC Pro Team, mukhang tatambay na sila around this Lord area. Pero nandiyan naman si Edward na nagbabantay, nagmamasid, nagbibigay ilaw sa Aurora Gaming. Okay, nagmamadali na naman dito ang Phoenix Army. Natapusin agad i-rush yung Lord. Naglatag na dito si Edward ng kanyang Glorious Pathway at si Domen kahit papanda huli makakuha ng Lord. At to sa may pinakalikod, mapapabagsak man si Renny J. Pero pansinin ninyo, may isang nawawala Demon sa Kite! banda. Merong Demon Kite to sa may bandang taas. Demon Kite! Kaya ngayon ang TNC Pro Team makasecure man ang double kill si Benny Cutie. Tila ba may kailangan umuwi? 3 members down for the side of Aurora. Naku, nandito na nga lang din may abangan man. Pero sa may bandang baba, for Aurora, meron silang kasamang Lord na nakuha nila sa tulong ni Domen Kite. Medyo matagal pa to 30 segundos para kay Renny J. And the bulata ito para sa TNC Pro Team. Okay. It's the Kite Brothers versus the world. Okay, nandito nga lang din sabay-sabay ang pagpagsak. Pati ang sigawan dahil TNC Pro Team ang makakakuha ng game number 2. At ito na ang higante ng TNC Pro Team. Makakakita po tayo ng pangatlong laro sa labang ito. A roller coaster of emotions. Nakita natin yung macro game ng Aurora, pero pinakitaan tayo ng puso ng TNC